Good morning. Today, magtatanim po tayo ng arrowroot at saka ng kamoting kahoy. Pero uunahin natin yung kamoting kahoy. So, ito, mayroon tayong nakuhang cuttings doon sa ating kasamahan doon sa community garden. So, ayun. Since maulan-ulan na, ayan, I think ideal na nagtatanim na po tayo kasi at least, diba, hindi na natin problemang dinidiligan. So, ayun. Unahin na muna natin itong kamoting kahoy kasi nakat ko na siya kahapon. So, para at least, diba, yung chance of survival nila is mas mataas pag naitanim sila kaagad. So, ayun. Abang yung gagawin natin simple stuff. Dalawa po yung aking reason bakit ako nagtatanim ng cassava dito sa aking area. So, ang unang reason po ay for food. Pwede po natin itong ilaga, pwede natin gataan, pwede natin gawing cassava cake, or pwede na rin po natin gawing chips. At ang pangalawang reason ay gagamitin ko po yung kanyang mga leaves para doon sa aking organic liquid fertilizer. So kung nakita nyo po yung video nung nakaraan, gumawa po ako ng JDAM liquid fertilizer at isa po sa mga ingredients na ginamit ko yung cassava leaves. Maganda rin po na mag-start na tayo na magtanim ng cassava ngayong May habang nag-start na pong umulan-ulan para after 6 to 7 months po ay pwede na tayo mag-harvest, which is November or December ngayong taon. And alam naman natin na marami rin po or mataas yung demand sa cassava. So kung magbibenta kayo, marami pong bibili dahil marami pong gumagawa ng mga cassava cake and mga kakanin para sa Pasko. Ito yung mga arrowroot na ililipat natin. So, may mga maliliit kasing naiwan last time. And, ang kagandaan sa arrowroot, once na naitanim mo siya, hindi siya agad-agad mamamatay. So, yun nga, nung summer, hindi ko na sila dinidilig, but ngayong umulan yun, nagsitubuan sila ulit. Ayan, madali lamang po siyang itanim. So, ilagay mo lang siya dyan sa ginawa mong butas and then tatabunan mo lang siya. Tapos, sa spacing naman niya, usually 3 paa yung distance niya. So, from one plant to the other. So, yun lang po yung ginagawa kong spacing niya in between the plants. Nga po pala, reminder po, wag po kayong magko-consume ng raw, yung hindi luto, or yung undercooked na cassava roots or yung leaves. Kasi po, pwede pong magkaroon ng cyanide poisoning. So, mag-ingat po tayo kapag tayo po ay kumakain ng kahit na ano pong halaman or pagkain sa ating bakuran. So, kailangan po natin talaga siyang i-research kung paano po yung tamang pagluto nito or pag-prepare nito para makapag-avoid po tayo ng anumang aksidente. Dumako naman po tayo sa mga health benefits na pwede nating makuha sa pag-consume ng cassava. So, ang cassava po ay mayaman sa vitamin C. And alam naman po natin na yung vitamin C ay nakakatulong para sa ating immune system at nakakatulong siya para labanan yung mga free radicals sa ating katawan. Pangalawa po, ito po ay good source of resistant starch na pwede pong makapag-improve ng ating blood sugar control at na-nurture din daw po niya yung mga good or beneficial bacteria sa ating tiyan. Pangatlo po ay pwede siyang mag-serve as energy fuel. So, sa atin po na mga may mabibigat na trabaho, pwede po kayong kumain ng cassava, yung nilagang cassava, ganyan, para po mas marami kayong energy sa buong araw. And ayon din po sa pag-aaral, ito ay pwede rin maging protection laban sa liver cancer dahil po sa mataas na magnesium content nito. At ang pinakahuli ay pwede daw po itong makatulong para ma-repair yung ating kidney damage. So yung cassava leaf extract po ay tumutulong para ma-restore yung kidney function. Ayan, nakapagtanim na tayo ng kamoting kahoy. So didiligan na lang natin siya. So ito yung area kung saan lang yung kamoting kahoy. So doon hindi ko na siya sinagad para may space sa daanan doon sa plot. So ayun, ito yung gusto kong space for kamoting kahoy. And then dito sa likuran, pupunuin din natin dito ng arrowroot. So, ayan. It's really a good exercise to garden in the morning pag hindi pa sobrang tirik yung araw. Hiningal ako. Ayan, so tapos na yung ating pagtatanim ng cassava for today.